Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 44 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, nagpasalamat si Kashima kay Itsuki Takao sa pagprotekta sa kanya. Ngunit mabilis na sinabihan ni Itsuki si Kashima na huwag masyadong formal at tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Pinuri ni Kashima si Itsuki sa pagiging consistent sa kanyang ugali at kilos, kahit pa sila ay naipadala sa ibang mundo. Si Hijiri Takao, ang nakatatandang kapatid ni Itsuki, ay nagkomento na ang mga tao ay nagbabago kahit hindi sila napupunta sa ibang mundo. Habang nag-uusap, sinabi ni Itsuki na mas bagay si Kashima sa grupo ng class president at iminungkahi na umalis na siya sa grupo ni Asagi. Nag-alinlangan si Kashima at naalala ang isang nakaraang insidente kasama si Asagi, kung saan naging agresibo si Asagi sa pag-coach sa kanya habang nakikipaglaban sa isang halimaw. Ipinaalala ni Asagi ang kahalagahan ng kooperasyon at ginamit ang kanyang nakakatakot na ugali para pilitin si Kashima na magpursige sa laban. Ang takot ni Kashima sa sitwasyong iyon ay nagpapakita kung gaano kalakas ang kontrol ni Asagi sa kanya. Sa kabila ng mungkahi ni Itsuki, inamin ni Kashima na pipiliin niyang manatili sa grupo ni Asagi. Alam niya na kahit itinuturing siya ni Asagi na takot at mahina, maaari niyang gamitin ang pagiging malapit niya para mas maintindihan ang mga plano ni Asagi sa hinaharap. Inamin ni Kashima na hindi agad nagtitiwala kung sino man si Asagi, ngunit naniniwala siyang sa kabila nito, ibabahagi ni Asagi ang mahahalagang impormasyon dahil alam niyang si Kashima ay hindi makakapagtaksil sa kanya dahil sa takot. Ang tunay na dahilan ni Kashima sa pananatili ay para protektahan si Saugo. Kung sakaling magplano si Asagi na ipahamak ang buhay ni Saugo sa hinaharap, si Kashima ang nasa pinakamagandang posisyon para balaan si Saugo at gumawa ng aksyon. Ibinahagi naman ni Hijiri ang isang nakakabahalang teorya. Maaaring lihim na nagpadala ang Diyosa ng isang detachment sa kanilang ekspedisyon upang bigyan ng matinding pasanin sa kaisipan si Saugo. Ayon kay Hijiri, ang mamamatay na mga mahalagang kasama ni Saugo ay maaaring bahagi ng isang mas malaking plano upang manipulahin at i-brainwash si Saugo upang maging isang masunuring S-class hero, isang pawn ng Diyosa. Nayanig si Kashima sa ideya at nagtanong kung bakit gagawin ng Diyosa ang ganoong kalupit na bagay, lalo na't sila ay pinangakuan na upang makabalik sa kanilang orihinal na mundo ay kailangan nilang talonin ang Great Demon Emperor. Ngunit ipinahayag ni Hijiri ang kanyang pagdududa na kahit matapos nila itong matagumpayan, maaaring hindi tutuparin ng Diyosa ang pangakong ibabalik sila. Nang muling magkasama ang grupo ni Kashima at ng dalawa si Class, nagpahayag ng pag-aalala si Saugo para kay Kashima. Pinawi ni Kashima ang kanyang takot, sinabing maayos siya, salamat sa tulong ng Takao Sisters. Gayunpaman, dumating si Kirihara, galit na sinita si Kashima sa pag-aksaya ng kanyang oras dahil sa pagkawala niya. Ipinahayag ni Kirihara ang kanyang otoridad, sinasabing siya at si Hijiri Takao na lang ang natitirang disente na S-class hero at kailangang magpasya ang Takao Sisters kung sila ay maglilingkod sa kanya o mapapabilang sa mga tinaguriang dropouts. Hindi nasisindak si Hijiri at tinanong si Kirihara kung may mga uod ba sa ulo niya na lalo pang nagpagalit kay Kirihara. Idinagdag pa ni Itsuki ang kanyang pangungutya, sinabing si Kirihara ay kailanman ay hindi nanalo sa lahat ng exam nila, lalo pang nagpapaalab ng tensyon. Nang tangkain ni Kirihara na hawakan si Hijiri, matapang naman ipinagtanggol ni Itsuki ang kanyang ate, na sinampal ang kamay ni Kirihara palayo. Parehong naghanda ang dalawang panig para maglaban, na si Kirihara ay naghahanda ng kanyang Dragonic Buster skill at si Itsuki naman ng kanyang Lightning Shifter ability, bago pa lumala ang sitwasyon. Sumingit si Ebice at nagbanta na gugulpuhin silang lahat upang patahimikin ang kaguluhan. Si Ebice, nakasalukuyang sinasakal si Oyamada, ay nagbigay ng babala tungkol sa panganib ng maliliit na alitan. Frustrated si Kirihara, nainis na nagmumura tungkol sa kung paano laging naiiligtas ang mga mahihina ng mga half-assed good guys, at nagpahayag ng kanyang pagkalungkot na ang mga tao na walang lakas o talino ay palaging hinihila pababa ang mga malalakas. Tinawag niya itong kalungkutan ng isang hari, ngunit sa kabila ng lahat, umatras na rin siya.
Nang lumipas ang tensyon, dumating ang nakatatandang kapatid ng apat na iginagalang na santo upang magdala ng mahalagang balita. Inihayag niya na ang hukbo ng Great Demon Emperor ay nagsimula ng isang malaking pag-atake patungo sa timog na nagbibigay babala sa paparating na malakihang labanan. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng mabigat na banta sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at nagpapahiwatig ng mas malaking digmaan na papalapit. Samantala, sa ibang bahagi ng Golden Demon Zone, isang grupo na binubuo ni Les, Seras, Eve, at Memory ang nag-eksplora sa lugar. Napansin nilang ang mga puno ay tila masigla at walang senyales ng mga halimaw sa paligid. Dahil dito, iniisip nila na posibleng nasa loob na sila ng teritoryo ng kilalang Witch of Tabuos. Habang patuloy silang naglalakbay, nakasalubong nila ang isang bantay na tila bato na madali namang naharap ni Memory. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang underground passage na nagbukas sa isang kamanghamanghang tanawin, isang tila kalangitan sa ilalim ng lupa. Namangha sina Les at Seras sa napakalaking dami ng mana na nagmumula sa tubig, iniisip na ito ay isang magandang lugar para sa isang makapangyarihang mangkukulam. Bigla nilang nakatagpo ang isang misteryosong nilalang, isang dark elf na nagsalita ng isang sinaunang wika. Si Seras, na nakakaintindi ng wika, ay nakipag-usap sa kanya, at ibinunyag ng dark elf ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Erica Anarville, ang kilalang Witch of Tabuos na nagpapatunay sa mga hinala ng grupo at naghahanda ng bagong kabanata sa kanilang pakikipagsapalaran, at diyan nagtatapos ang chapter 44 ng Failure Frame. Uli, kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.